Isipin ang eksena, ang espesyal na sandali sa buhay ng isang mag-asawa, ang pagdating ng kanilang unang anak, ay napapamalaya ng isang walang katotohanan na hinihiling. Habang ang batang ina ay nakabawi pa rin mula sa kapanganakan, kasama ang bagong panganak na sanggol sa kanyang mga bisig, ang biyenan ay lilitaw na hindi may pagmamahal. Ngunit may listahan ng pamimili para sa isang labis na piging at isang bayarin ang 30,000 riis para magbayad ang mag-asawa. Alin man sa pagsuporta mo sa party na ito kasama ang champagne at caviar, o ako ba ang kailangang ilabas ito sa aking retiradong bulsa? Hamon niya, na parang ipinagdiriwang ang kanyang apo ay ang kanilang obligasyon, at hindi ang kanyang kapritso. Magandang hapon, mahal na tagapakinig. Ako si Ander Branco, at ngayon, narito sa Intriga M Familia Channel, sumisid kami sa isang kwento na gagawing muli mong pag-isipan ang mga limitasyon sa pagitan ng kabutihang, loob at pang-aabuso. Maghanda para sa isang salaysay na naghahalo ng damdamin, pag-igting at isang malakas na aralin tungkol sa kung kailan sasabihin na isapat. Magsisimula ba tayo? Si Ellen ay may hawak na Little Artom, isang bundle ng mga pangarap at responsibilidad na ngayon ay nakasalalay sa kanya. Ang kapanganakan ay naging maayos at bukas, sa wakas, babalik sila sa bahay. Sa tabi ng kama, ang asawa ay hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak na may isang ngiti na napakalawak na tila handa siyang sumabog sa kaligayahan. Bukas, bahay, bulong niya, na parang ang mga salitang iyon ang pinakatamis na himig sa mundo. Nods ni na naisip ang tatlo sa kanila na naglalakad sa pintuan ng kanyang katamtamang 2 silid-tulugan na apartment. Sa nakalipas na ilang buwan, save niya ang bawat sentimo ng kanyang sweldo sa aklatan upang pagsamahin ang layete ng sanggol. Ang isang driver sa isang pribadong kumpanya, ay nagdagdag ng budget, ngunit ang pera ay halos sapat na para sa mga mahahalagang. Gayunpaman, masaya sila. O sila hanggang sa pagdating niya. Ang biyenan ay sumabog sa infirmary sa alas 8 ng susunod na araw, kasama ang postura ng isang inspektor sa inspeksyon. Ang kanyang bago, malinaw na mamahaling Amerikana at ang solidong mga pulseras ng ginto sa kanyang mga pulso ay sumigaw ng isang pamumuhay na kaibahan sa katotohanan ng mag-asawa. Isang biyuda, siya ay nanirahan na nag-iisa sa isang 3 silid-tulugan na apartment sa sentro ng lungsod, na minana matapos ang kanyang diborsyo mula sa ama ni Igor. Handa na, tanong niya, nang hindi man lang nakatingin sa kanyang apo. Nandoon ba ang kotse? Nanay, maayos ang lahat, tumugon siya, panahunan na. Noon ay naupo binuksan ang kanyang talaarawan at ibinaba ang bomba. Bueno, narito ang listahan ng kung ano ang kailangan namin para sa maligayang pagdating ng partido. Darating ang aking mga kapatid na babae, tungkol sa 10 panauhin sa kabuuan. Naramdaman ni Ellen ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Walang nag-uusap sa anumang mga partido sa kanya. Ang kanyang plano ay upang makauwi, magpasuso ang kanyang anak at magpahinga, wala pa. Anong partido? Tanong niya, maingat. Ano ang ibig mong sabihin, anong partido? Sinusubaybayan ang biyenan, na parang ang tanong ay isang insulto. Ang pagdiriwang ng paglabas mula sa maternity, syempre. Ito ay isang kaganapan, dapat itong ipagdiwang ng maayos. Ipinagbigay, alam ko na sa lahat na magkakaroon ng pagtanggap. Igor, kinakabahan, lumilipat mula sa isang paa hanggang sa isa pa. Nanay, hindi ba natin maiiwan ito? Ang mga prutas matatamis. Ginagawa ng matematika ang matematika sa kanyang ulo. Caviar sa 3,000 bawat 100 gramo. 9,000 lamang para doon. Champagne sa 2,000 isang bote. 10,000. Salmon, salad, cake ang kabuuan ay nasa paligid ng 30,000 riis. Kalahati ng sweldo ni ay sumusubok, diplomatikong, siguro makakagawa tayo ng isang bagay na mas simple. Mayroon kaming maraming mga gastos ngayon kasama ang sanggol. Ang kanyang biyenan ay tumingin sa kanya na parang iminungkahi niya ang paghahatid ng tubig at matigas na tinapay sa mga panauhin. Mas simple. Ang kapanganakan ng aking apo ay hindi isang pagkakataon upang makatipid ng pera. Ano ang iisipin ng mga tao na tayo ay mga pulubi? Ngunit 30,000, matter ni Igor. Sino ang nagsabing 30? Sumabog ang ina. Gumawa ako ng isang magaspang na pagkalkula, mga 25, halos 30. Nararamdaman ni ang galit na tumataas sa kanyang lalamunan.
Tapir. Si Artomb, sa kanyang mga bisig, huminga ng mahina, kaya marupok, kaya umaasa. At naroon ang kanyang lola, handang gumastos ng budget ng pamilya sa purong pagtatangi. Wala kaming mga kondisyon, mahigpit na sinabi niya. Tumayo ang tumatawid sa kanyang mga braso. Hindi ba? At ako, kung gayon, kailangang magbayad ng aking retiradong bulsa. Anak mo ito, ikaw ang dapat magbayad para sa isang disenteng pagtanggap. Isang bagay sa loob ng snaps. Ang pagkapagod ng panganganak, ang hilaw na emosyon at ngayon na. Maingat niyang inilalagay si Artomb sa kuna at lumingon sa kanyang biyenan. Hayaan mong sabihin sa iyo kung gaano namin ginugol ang sanggol na ito sa mga nakaraang buwan. Kalmado ang boses niya, ngunit alam na nang kapag nagsasalita siya sa tono na iyon, mas mahusay na maghanda. Baby crib, 15,000. Stroller, 20 damit, 10. Mga lampin, bote, pacifier, mga produktong kalinisan 7 higit pa. Hindi sa banggitin ang 50,000 gastos para sa pribadong kapanganakan dahil ang pampublikong ospital ay hindi nagawa. Lahat ay lumabas sa aming bulsa mula sa aming sweldo. Ang biyenan ay nakikinig walang kaparis. Kaya ano? Iyon ang iyong obligasyon bilang mga magulang. Eksakto, sumasang-ayon sa ang aming obligasyon. Ngayon, upang magbigay ng isang kapistahan para sa iyong mga kamag-anak. Iyon ang iyong kapritso. Kung nais mo ang caviar at champagne, bayaran ito mismo. Paano ka maglakas, loob? Screams. Naririnig mo ba kung paano nakikipag-usap sa akin ang iyong asawa? Ang asawa, nawala, umiling-iling, hindi alam kung aling panig ang kukunin. Baka may magagawa tayo mas katamtaman, sumusubok siya, desperado. Inanyayahan ko na ang lahat, sigaw ng biyenan. Ano ang sasabihin ko ngayon na ang aking anak na lalaki at manugang ay kuripot? Bumangon ang bumangon, umabot para sa kanyang bag at kumuha ng isang sobre. Pinalawak niya ito sa dito. Kunin mo na. Ang biyenan ay mukhang kahina-hinala at binuksan ito, 5,000 riis. Sapat na iyon para sa isang cake at ilang mga bot ng medium-sized na sparkling wine, sabi ni Serenelli. Kung nais mo ang caviar at salmon, itaas ito sa iyong pensyon. 5,000, sigaw ng pula na may galit. Ang caviar lamang ay nagkakahalaga ng higit sa na. Pagkatapos ay gawin ng walang caviar, mga pag-urong. O bayaran ang pagkakaiba. Ang iyong pinili. Pinapanood ng ang kanyang asawa, nakabukas ang bibig. Hindi ko pa siya nakita. Ang docile at conciliatory ay naging isang pader ng bakal. Squeaks ang ina, kung hindi mo inilalagay ang babaeng iyon sa kanyang lugar ngayon, maaari mo ring isaalang, alang na wala ka ng ina. Nanay ni. Stutter siya, tama si Elena. Wala kaming pera para doon. Wala ka bang pera? Ang biyenan ay nanunuya. Ngunit mayroon sila para sa 20,000 stroller. Para sa pribadong kapanganakan. Para sa kuna. Mayroon kami dahil ito ay para sa aming anak na lalaki, sabi ng. Ang caviar para sa kanyang mga kaibigan ay hindi ang kanyang pangangailangan. Ang snatches ang sobre at ibabalik ito. Panatilihin ang iyong 5,000 kung saan ang araw ay hindi lumiwanag. Bibilhin ko ito sa aking sarili. At pagkatapos ay huwag kang umiyak dahil hindi ko bibisitahin ang iyong apo. Hindi kami iiyak, tugon ni na kinuha muli ang kanyang kandungan. Ang mga dahon ng biyenan, sinampal ang pintuan. Ang katahimikan na nananatili ay mabigat. Si Igor ay lumubog sa kama, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya, tinanggal. Ngayon ay nasaktan siya. Tinitingnan siya ni mahaba at malalim. Ako ay 26 taong gulang. Nagkaroon lang kami ng isang sanggol. May daycare pa rin, paaralan, kolehiyo, pag-aasawa kung hindi tayo nagtatakda ng mga limitasyon ngayon, ang iyong ina ay sumuso sa amin na matuyo hanggang sa walang natitira. At, sa unahang pagkakataon, naiintindihan niya, ang ilang mga laban ay kailangang labanan, kahit na ang gastos. Tuwing kaarawan, bawat petsa ng paggunita. Nais mo bang gastusin ang iyong buong buhay na nabubuhay para sa kanya? Nanatiling tahimik, ngunit nakita na ang kanyang mga salita ay tumama sa bahay. Ang tatlo sa kanila ay umuwi nang wala ang kanilang biyenan.
Ang Jen ay hindi sumagot sa mga tawag ng kanyang anak. Pagdating nila, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Sa mesa, isang marangyang cake, bote ng champagne, mga plato ng caviar at pinausukang salmon. Sa tabi nito, isang tala, habang ikinasal ng aking anak ang isang kuripot na babae, kinailangan kong gumastos ng aking pagretiro upang matanggap ang aking apo na may dignidad na nararapat. Tiningnan ng ang piging na iyon sa pagtataka. Nakita mo ba yun? Binili niya talaga ito at bastos ka. Ang kanyang katahimikan ay tila sinabi. Gayunman, dumiretso sa kusina at nagsimulang ilagay ang pagkain sa ref, isa-isa, na may kalmado na pinalamig ang kanyang gulugod. Alam mo ba kung magkano ang natatanggap ng iyong ina sa pagretiro? Tanong niya nang hindi nakatingin sa kanya. Mga 18,000 sa palagay ko. 23,000 na itama niya, isinasara ang pintuan ng refrigerator na may dry click. May pagsasaayos sa taong ito. Bilang karagdagan, nagrenta siya ng ikatlong silid sa mga mag-aaral para sa 12,000 bawat buwan. Kabuuan, 35,000. Higit pa sa iyong sweldo. At nag-iisa siyang nabubuhay. Mga account? 4,000 sa karamihan. Supermarket? 8,000. Saan magtatapos ang natitira? Ang katahimikan ni ay ang kanyang tugon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya kung ano ang palaging nasa harapan niya ngunit kung saan, sa labas ng bulag na katapatan o pag-iingat sa sarili, hindi niya nais na makita. Ang iyong ina ay kayang bumili ng pulang caviar minsan sa isang buwan, natapos na, pinatuyo ang kanyang mga kamay sa tuwalya. Hindi sa amin. At wala itong kinalaman sa pagkantot. May kinalaman ito sa katotohanan na hinihiling niya na gugugol namin ang aming huling sentimo upang pakainin ang kanyang mga walang kabuluhan. Iyon ay nang tumunog ang doorbell. Dumating ang mga kamag-anak ni, 2 tiyahin kasama ang mga asawa, kasama ang kanyang anak na babae, ang kapitbahay sa itaas. Ang bawat tao ay napuno sa paligid ng kuna, pinuri ang sanggol, binati ang mga magulang, at pagkatapos ay nagsimulang lumamon sa kanilang mga mata, at sa lalong madaling panahon, gamit ang kanilang mga kamay, ang masaganang mesa. O, Ludochka, anong kahanga-hangang caviar? Bumuntong hininga, pagdila sa kanyang mga labi. Ito ay wala, mahal ko, sumagot ang biyenan, na may buntong hininga. Nagkakahalaga lamang ito ng halos 3,000 isang lata. Kailangan kong bilhin ito mula sa aking sariling bulsa, dahil nagpasya ang mga kabataan na makatipid ng pera. Nakaupo sa kanyang silid kasama ang kanyang anak na lalaki sa kanyang mga bisig, nakinig sa bawat salita ng groteske teatro na iyon. Si Igor, napunit sa pagitan ng katapatan sa kanyang ina at lumalagong kahihiyan, lumakad pabalik, balik mula sa silid patungo sa pasilyo, hindi alam kung saan magtatago. At ang champagne, Diyos ko. Bulalas ng isa sa mga kapatid na babae. Dom Pregnon. Ludochka, dapat na nagkakahalaga ng halos 4,000 isang bote. Ano ang gagawin? Bumuntong hininga ang biyenan tulad ng isang martir. Ipinagdiriwang namin ang apo. Hindi ka maaaring maghatid ng anumang basura, maaari mo. Sa pagtatapos ng gabi, ang mga account ay malinaw, ay gumugol ng halos 40,000 robles hindi sa kabutihang palad, ngunit upang maglagay ng isang pagpapakita ng awa sa sarili, kung saan siya, ang mahihirap na sakripisyo na balo, nag-iisa na binayaran para sa kung ano ang kistingiti ng kanyang anak na lalaki ay hindi nag-alo. Nang umalis ang mga huling panauhin, pumasok ang biyenan sa silid ng hindi kumakatok. Inaasahan kong nasiyahan ka, Anya, kasama si Venom sa kanyang tinig. Tumba ang kanyang anak sa kanyang kandungan, hindi man lang tumingala. Nasiyahan? Paulit-ulit niya, mahinahon. Ginugol mo ang halos 2 pensyon sa isang bagay na dapat nating bilhin. Walang nagpilit sa iyo na bumili ng Dom Pregnon. Sumabog ang iba. Maaari kong kumuha ng isa sa 1,000 robles. Napakaganda din. Totoo ito, sumang-ayon sa wakas ay tinitingnan ang mga mata ng kanyang biyenan. Tulad ng maaari mong bumili ng caviar para sa 1,000 robles sa halip na 3. O gumawa ng isang cake sa bahay sa halip na punan ang talahanayan ng mga pagkain upang mapabilib ang iyong mga kaibigan. Paano ka maglakas loob? Ang boses ni Jenad ay umiling ng galit. Ginugol ko ang aking huling pagtitipid.
Magsinungaling, pinutol, nang hindi binabago ang kanyang tono. Tomorrow pupunta ka sa salon. Narinig ko noong pinagsama mo ang. At ang iyong ayos ng buhok ay hindi mura, 3,000 bawat hiwa, di ba? Ang biyenan ay naging maputla. Saan alam ito ng bruha na ito? Iba iyon. Hindi, ngumiti ng malamig. Ginugol mo ang iyong pera sa kung ano ang itinuturing mong mahalaga. Kami din sa amin, ang mga lampin at pagkain ng sanggol ay nagkakahalaga ng higit sa caviar sa iyong chismis. Ang Jenad ay naka-on sa kanyang sakong at umalis, sinampal ang pintuan. Kinabukasan, hindi siya nagpakita, kahit na nangako siyang makakatulong sa sanggol. Tumawag ngunit hindi siya sumagot. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik siya mula sa bahay ng kanyang ina na may pangit na mukha. Sinabi niya na ayaw na niyang makita kami, anunsyo niya, mapait. Maliban kung humihingi ka ng paumanhin para sa iyong kalokohan. Breastfeeding art, nay. Namula. Bakit? Tanong niya, simple. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Siya ang kanyang lola. Kaya ano? Sa wakas ay tumingala sa wakas. Humihingi ba ako ng paumanhin para sa hindi nais na mabuhay sa aking tuhod upang suportahan ang kanyang mga kapritso? Binuksan ng kanyang bibig ang kanyang bibig, ngunit hindi niya ito binigyan ng pahinga. Naaalala mo ba kung magkano ang gasto sa aming kasal? Tuyo siyang tanong. Nag-atubili siya. 120,000. 250,000 na itama niya. Kami ay magkasama sa loob ng 2 taon. Ang kanyang ina ay gumugol ng 40,000 sa isang gabi upang patunayan lamang sa kanyang mga kaibigan na siya ay mapagbigay. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang katahimikan na sumunod ay isang kutsilyo sa pagitan nila. Kung mas gugustuhin mong manatiling anak ng isang mommy na humihiling ng pahintulot na huminga, nagpatuloy, pagkatapos ay ipaalam sa akin. Kinuha ko ang aking mga bagay, kunin ang aming anak at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Mag-isa. Siya ay kumindat na parang nasampal siya. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na hindi ko napupuntahan ang kanyang sirko. Ang tinig na ito ay bakal. Alinman tayo ay nagtatakda ng mga limitasyon ngayon o walang magiging sa amin. Si Ludmila Genagievna ay naging isang tapat na lola na naisip lamang ang pagbili ng mga laruang edukasyon para sa kanyang apo at dinala siya sa mga dula sa mga bata. Hindi na siya muling humingi ng penny para sa kanyang mga kapritso, hindi na siya nagsimula ng isang iskandalo muli. Siyempre, tuwing ngayon, nagbuntong hininga siya, nostalgically, gaano kaganda ito nang tanggapin namin ang aming apo mula sa ospital ang mesa na inihanda ko, ang pera na ginugol ko. Ngunit hindi na pinayagan ni Elena ang sarili. Ngumiti siya, matamis bilang pulot, ngunit matalim bilang isang talim, Ludmila Genagievna. Naaalala ko ito ng mabuti. 40,000 para sa merienda lamang. At ang katahimikan na sumunod ay kumpirmasyon na natutunan ang aralin para sa kabutihan.